annoying journalist strikes again. Akala natin nananahimik na siya, pero ayan! Alive na naman si ate girl. Kailangan makausap na natin yan si Angela. Miss Medina, ano ba talaga kailangan mo sa pamilya ko? Gusto ko lang naman ma-feature ang story niyo. And in the process, uungkatin mo lahat? Alam na ng tao kung sino ako, kung anong nakaraan ko. Ito na ang huling pagkakataong magpapakita ka sa amin, ha? Leave us alone. Gusto lang namin ireklamo yung isa sa mga reporters nyo. Sana pagsabihan nyo si Miss Medina. Or else, we'll see you in court. Sasampahan daw niya ang MNN ng cyber libel if you continue to cover her story. With all due respect, ma'am, but that's not fair! Are you even listening? Don't make things complicated, Angela. Hihilahin mo ang MNN pababa. Ikaw, pinag-iinteresa ka ba? Gusto niya nga akong interviewin, pero buti na lang, kinausap ni Ate Diana yung boss. Nanakot na magdedemanda. Kapatin mo nga ako, Hacinda. Ikaw ba ang nagpi-feed sa mga basurang blog sites sa mga articles na sinisiraan ako? Do you have proof? Sa susunod, nagawin mo uli sa akin to. You'll see what I can do. How dare that whore accuse me? Ma'am, are you sure na hindi ikaw yung nagpa-publish ng mga articles na yun? Ako? Ako ang pinagbibintangan mo? I don't have to lift a finger. It's all over the internet. So, hindi rin kayo yung nagpalabas ng video ni Diana dun sa party? Because I was pretty sure that was you. Akala ko nga ikaw nagpalabas eh. What? Ma'am, I hate Diana, sure, but hindi ako gagawa ng isang bagay na ikakasira ng kumpanya in front of our board members and investors. Wait, ma'am. Why? Why would you think it was me? Hindi lang kita tinatanong. But if I'm not aware of it, then I'm not accountable. Plausible deniability. I'm telling you now, Mom. It wasn't me. Okay, if it wasn't you, then it just only means one thing. May iba pang kalaban si Diana. Good evening, Judge. Nagawa mo na ba yung research na pinapagawa ko sa iyo tungkol kay Diana at kay Amy? Naghahanap pa rin, ma'am. Eh, medyo misteryoso yung Amy. Pati nga yung tatay-tatayan niyang pulis, eh, halos walang records. Wes, may bago kang assignment sa akin. Ano po yun, ma'am? Naalala mo yung araw na namatay si Julius? At merong lumabas na video ng asawa niya na nagsasayaw. Oo naman, ma'am. Eh, medyo nag-viral nga yun eh. Tama na, Nelson. Ayoko nang maalala. Ang gusto ko lang, hanapin mo yung taong nagpalabas ng video na yon at gusto ko siyang makilala.
Oh, ma'am. Ba't di ka lumalangoy? Pagtatawanan mo ba ako kung sabihin kong daw marunong? Ako hindi ah. Bakit naman? Gusto mo, ma'am? Turuan kita. Ayoko nga. Huwag na, no? Halos 1 linggo mo na akong bodyguard. Pero nailang ka pa rin sa akin. Paano hindi ako maiilang? Halos magkasing edad lang yata tayo. Ma'am ka na, ma. Eh di... Amy. Amy na lang tatawag ko sa'yo. Okay lang ba yan? Oo naman, sir. Tignan mo, tinatawag mo pa akong sir. Huwag mo na akong tawagin sir. Okay ka lang? Ako ba? Oo naman. Seryoso ako. Jonas. Amy. Naisip ko lang yung sinabi mo sa akin nung isang araw. Yung tutulungan kitang hanapin yung kapatid niya ni Ma'am Diana. Bakit? Pahig ka na? Thank you sobra, sir. Jonah. Salamat. Ano bang kwenta ng kapatid mong yan? Bakit siya nawala? Sabi ni Ate Diana, binenta niya daw si Beth sa isang babae. Tapos yun daw ang nagdala sa kanya sa Amerika. Ayun. Dun sa babaeng yan pwede tayo magsimula. Yun yung kailangan natin hanapin. Kung may kamag-anak ba siya dito sa Pilipinas. Naaalala mo ba kung anong buong pangalan ng babaeng yan? Rebecca Ricafort. Yun daw yung babaeng nagdala kay Beth sa Amerika. Judge, na-retrieve ko lahat ng CCTV footage doon sa bahay ng dating asawa niyo nung gabi ng party. At ang taong yan, siya ang nag-play ng video doon sa party. Excuse me. I'd like for you to meet my friend and my... Boss. My friend and my boss, Angela Medina, top journalist of Manila News Network Online and recipient of Diamond Pen Award, Most Outstanding Journalist of 2021. Hi, ma'am. It's so nice to meet you. Hi. Siya po yung nag-interview kay Tita Diana, ma'am. Okay. Excuse me. I am in awe of your defense in the Broadway Corporation versus Arugay case. I think your statements and arguments were so formidable and just flawless. I believe you and your defense single-handedly influenced women's rights and work environments in the whole country.